natin. Mga ka-GP Natics, naku, palala ng palala yung mga nangyayari ngayon at nababalitaan natin sa Davao, ha? Akala ko ba very safe ang Davao? Akala ko ba sabi ni Mayor Baste or netong si Vice Mayor Baste, mga kababayan, kapag mayroon silang nahuli doon sa Davao ay susyuktihin niya. Diba? Babarilin daw niya. Bawal daw ang droga sa Davao, mga ka-GP Natics. Pero yung balita ngayon, napakalupit ng balita. Akalain nyo yun, mga ka-GP Natics, na halos 4 na milyones, halos 4 na milyones, 4 na milyones na marijuana products, mga kababayan, na bulabog. Nasa parcel. So ayon dito sa balita, nearly 4 million worth of suspected marijuana products were seized after authorities raided a warehouse of a well-known delivery company at around 10:30 a.m. on Thursday. That was yesterday, mga kababayan, January 8, 2026 in Purok 3, Barangay San Isidro, Bunawan District, Davao City. The operation was led by the Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA. Diyos ko. Ano na? Kaya ba laging sabog ang mga taga Davao? Kaya pinagbibintangan, kaya inaasar na board passer itong mga to eh. 'Di ba? Hindi na nahiya, mga ka-GP Natics, pinagmamalaki pa naman nila. Safest place daw ang Davao. Yun pala, mga kababayan. Mukhang anong ginagawa ng mayor diyan? Bakit hindi sinasawata? Bakit hindi nakukulong itong mga to? Bakit dumadami? Baka kaya hindi natatakot yung mga tao dyan. Dahil baka yung mayor mismo. Ha? Sabi ni Northern Kumot, lumalabas pagka Ilocano mo sa pananalita ngayon na GP. At tagalan ka yata sa Ilocos at matatanda mga nakausap mo doon. Ay, ako ba yung na-freeze? Nagbe-freeze yung video ko? Nako, internet yan. Internet yun, hindi ako yun. Puro na lang droga ang Davao. Magtataka pa ba tayo, sabi ni Ma'am Allen Arsenas. Yun nga eh. Yung pinagmamalaki mo na safest, cleanest, di ba? Eh alam naman natin ang ginagawa dyan sa Davao, mga kababayan, nung panahon po ng Duterte administration. Kaya pala wala tayong nababalitaan dyan na mga katulad ng rape, di ba? Eh pagkadami-dami naman pala. Dahil yung kanilang logbook, mga ka-GP Natics, dalawa yung logbook nila. May logbook sa kanan, ito yung totoo. May logbook sa kaliwa, ito yung pinapakita kapag mayroong nag-iimbestiga. Wala pong nangyayari dito. Malinis po ang Davao. Wala pong mga krimen na nangyayari dito. Pati nga yung nahuli sa Subic Port na ecstasy na para sa Davao, yan nga ang safety. Palagay ko, mga ka-GP Natics, sabi ko nga, nung mga nakaraang mga vlogs din natin, ulitin ko lang itong Davao, marami pa tong mga lihim na ayaw nilang malantad. Kaya yung botohan diyan sa Davao, ayaw nila na ibigay yung mayorship, 'di ba? Yung pagka-mayor. Ayaw nila mapunta sa ibang pamilya dahil baka biglang sumabog yung mga baho ng mga Duterte dito. Pero marami pa ring naloloko. Dahil nga dun sa kanilang mga palabas na kesyo daw itong mga Duterte ay sila daw ay low profile, sila daw ay mahirap lang, hindi daw marunong magnakaw. Mga bobo.
Hindi kayo nag-iisip. Anong hindi marunong magnakaw? Kung kayo ba naman ay nag-iisip talaga, 'di ba? Yung mga DDS kayo, isipin nyo na lang. Anong hindi marunong magnakaw? Binabayaran nila kay Kaufman 150 million kada buwan. Tapos, ang saloon lang ni Sara, 88, 37 kay Digong. I-total mo yun. Pang isang buwan lang, kulang pa. Diba? O ngayon, iisipin nyo, saan ang gagaling yung pera nila? Eh di syempre, mga kababayan, pera saan yan? Pera sa kalokohan. O kung saan ang galing, bahala na kayo mag-isip. Pwedeng sa droga, pwedeng sa saan? Kidnap for ransom, o kung ano-ano pa na pinagbabawal or illegal. Diba? Piruin mo, parcel, mga kababayan, maglalakas ka ng loob. Oh, sino magtuturo sa inyo na ilagay mo sa parcel? Kung hindi pa ginamitan ng K9, hindi pa po tawag dito. Hindi pa mahuhuli. Oh. Sino mag-aakala na doon sa parcel ay maraming marijuana? Eh, alam ko kung sino yung gumagamit niyan eh. Mga kababayan, di ba? Yung mga gumagamit ng MJ, alam natin, umamin yan si Digong. For him to stay awake, he is using marijuana. Di ba? Oh, nakita din natin dati, itong si Elena Darna, itong si Baste. Anong ginagamit nila? Lahat na ata ng uri ng Bakit dumadami safest place ang Davao? Parang bakla dumadami, hindi naman nanganganak. Alam niyong katotohanan, yan ay kabaliktaran. Sabi nga ni Percy Lapid, huwag kayong maniwala sa mga Duterte. Sa lahat ng sinabi nila, baliktarin nyo. Kung sinabi nila na safest place ang Davao, iyon ay kabaliktaran. Diba? Kung sinasabi na nila na walang droga sa Davao, yun ay kabaliktaran. Kaya naniniwala na talaga ako eh. Dito kaya, kay Percy Lapid. Kaya maraming alam to, kaya kung bakit sinugi ito eh. Diba? Kung bakit talaga siya ay kinitilan ng buhay. Tama lahat ng kanyang mga pinagsasabi. Lahat ng mga binitawan niya. Huwag kang magsalita dyan, sabi niya ganun, huwag kang maniwala dyan, President Bongbong, sa mga sinasabi o sa mga salita ng mga Duterte. Lahat ng mga sinasabi niyan, kabaliktaran. Sinabi nila na susuportahan ka, maniwala ka dyan. Hindi ka susuportahan ng mga yan. Darating ang panahon, susubagin ka ng mga yan. Oh, ano nga nangyari? Diba? Sa Davao, mga kababayan, diba, sa kabila ng pagpapahayag nitong si Baste Duterte na chuchuguhin niya kung sino yung mahuli doon. Oh, may nakinig ba sa kanya? May pinakita ba na chinugi nila? Wala. Diba? Mismo nga doon sa munisipyo eh. Ilan yung nahuli doon? Ilan yung nag-positive sa munisipyo mismo? Sa City Hall ng Davao. Pagkadami-dami. May pinatay ba siya doon? May binaril ba siya doon? Wala. Diba? Hanggang salita lang. O bakit hindi natatakot sa kanya yung mga tao? Biruin mo, mayor ka, or sabihin mo vice mayor ka, tapos yung mga tao mo gumagamit. O bakit malalakas ang loob ng mga yun? Kasi, ibig sabihin, huwag tayong maniwala dyan. Number 1 din sa gumagamit yan eh. Diba? Kasi kung ang isang tao matino, yung namumuno dyan, at galit talaga sa droga, galit talaga sa ipinagbabawal na gamot, unang-una, nasusunod dyan, yung mga tagasunod mo. Pero dahil tagasunod mo, kung anong ginagawa ng namumuno, ng pinuno, yun din ang ginagawa ng tagasunod. Oo. Sabi ni Sir Benji, si Robin. O, isa pa yan, mga kababayan. Kaya lang, hindi naman taga Davao si Robin. Di ba?
Oh. Sabi lang tahimik pero baliktad yan, GP, dyan sa mga dutahe kakampi nila. Yeah, tama, Ma'am Susan Gonzales. Lahat nga daw ng sinasabi mo, kabaliktaran. Okay, ito pa. Itong isa pang patunay dyan. Sabi ni VP Sara Duterte, sabi ng mga Duterte, sabi ni Tandang Digong, sabi ni Baste, sabi ni Sara, tahimik daw ang Davao. Sabi niya, wala daw insurgency sa Davao. O ngayon, pakinggan natin si Percy Lapid. Sabi ni Percy Lapid, baliktarin mo ang sinasabi ng mga Duterte. Baliktarin natin. Okay, baliktarin natin. Mga kababayan, etong patunay ha. Sabi ni Sara kanina, binabanggit ko, sabi ng mga Duterte, tahimik ang Davao, walang insurgency. Sabi ni Percy Lapid, baliktarin. Tama si Percy Lapid. Pag binaliktad mo mga kababayan, may insurgency. Bakit? Kung walang insurgency, bakit ka mangangailangan ng confidential funds? Diba? Saan ba ginagamit ng confidential funds? Nung mayor si Sara, 400 plus. 400 plus million. Ilan yun, mga kababayan? 3 taon? Hanggang ilang taon na ata yun eh. Na nag-mayor si Sara. Consecutive. Talagang consistent. 400 plus million ng 400 plus million. Yun ba yung walang insurgency? Bakit ka mangangailangan ng confidential funds kung walang insurgency sa lugar ninyo? Ibig sabihin, tama si Percy Lapid na huwag ka maniwala sa mga Duterte. Baliktarin mo lahat ng mga sinasabi. Ayun ang totoo. Oh. Ito pa. Sabi niya, matatapang daw ang mga Duterte. Oh, baliktarin mo na naman yun. Mga kababayan, yun ang katotohanan. Naduwag pala ang mga Duterte. Bakit? Oh, number 1, si Digong. Sabi niya kay Waldy Carbonell, sige, sabi niya ganun. Kapag sabihin mo kay Waldy, huwag siya magpakita dito kung hindi, uubusin ko yung bala sa kanya. Sa katawan niya. Ha? Sabing gano'n. Papatayin daw siya, mga kababayan. Ngayon, itong si Waldy Carbonell, sige. Magharap tayo, magtuos tayo, magdraw tayo. O, alas 9 o alas 10 ng umaga, mga ka-GP Natics, dun sa City Hall, walang nagpunta, walang nagpakita na Digong Duterte. Ibig sabihin, duwag. Diba? O, sumunod. Si Basti Duterte, hinamon din ni Waldy Carbonell sa Luneta. Magdraw sila. Wala ring nagpakita na Basti Duterte. Bakit siya hinamon? Kasi sabi niyang ganon, gagawin daw niyang, alam mo yung mosque na parang inubos ni Digong yung mga Muslim. Di ba ganon daw ang gagawin ni Basti, mga kababayan, doon sa Ilocos. Nagalit si Waldy Carbonell kasi Ilocano yun eh. Diba? Ilocanong Muslim. Sabi niya gano'n, hindi mo pwedeng gawin yan sa amin. Kung gusto mo, magtapat tayo, magdraw tayo sa Luneta. Alas 9 ng umaga, hindi rin nagpakita. Duwag. Sumunod na naman, mga ka-GP Natics. Baste na naman. General Torre na naman. Hindi na naman nagpakita. At nagsinungaling pa na sinasabi niya, hindi kita hinamon. Yan liwa-liwanag kung magsuntukan tayo, sabi niya gano'n. Manghihiram ka ng mukha sa aso. Puro kasinungalingan, lahat yan kabaliktaran. Talagang eksaktong-eksakto yung sinabi ni Percy Lapid, na baliktarin mo lahat ng sinasabi ng mga ito. Pero inyo, yung mga napiperwisyo ng mga kabataan. 'Di ba? Syempre, marijuana, mga kababayan. Alam naman natin, yung weed ay ano lang 'yan eh. Para yan doon sa mga sabihin natin hindi talaga may mga kaya, no? Maaring sila ay nasa laylayan hanggang sa gitna, 'di ba? Pero kapag yan ay hindi mo nasawata,
kapag yan ay hindi mo napigilan, maraming kabataan ang malululong. Maraming mga kabataan ang pwedeng gumawa ng karumal-dumal na krimen. 'Di ba? Oh, anong ginagawa ng mayor dyan? Anong ginagawa ng mga politiko dyan? Kung hindi itong mga kapulisan natin na nagtatrabaho, di wala na. Paano naman kasi, paano makakahuli? Lalong-lalo na itong mga Duterte dyan, ha? Isipin nyo na lang, laging wala sa kanilang baluarte. 'Di ba? Yung isa, laging nasa bar. Yung isa, anong ginagawa? Hindi daw pumapasok sa trabaho, papasok sa trabaho, yung hapon na, maggagabi na, para kunwari, nag-overtime. Nagtataka lang ako, bakit gabi? Gusto mag-overtime. Pwede naman magtrabaho sa umaga. Anong ginagawa nyo dun sa gabi para wala nakakita ng ginagawa ninyo? Diba, Sir Arthur? Tree planting ang inilagay sa Confi Funds. Libreng sakay program. Pakain program lugaw. Hi, Tita Josephine. Shout out. Akala ko ba walang droga sa Davao? Na-interview na si Basting Bastos? Hindi pa eh. Sabi niya wala daw droga. Baka wala siyang nakikita kasi nakapiring yung kanyang mga mata. O baka naman siya mismo nagpapakalat ng droga. 'Di ba? Yun ang hindi ko malaman eh. Sa dami niyan, mga kababayan, yung nakumpis ka doon, na nahuli ng K9, worth 4 million na marijuana. Talagang solved na solved ko doon. Sabi ni BMB Kimsey, kagaw sa umaga, tulog sa gabi, sabog. Mas malala pala sa akin yan. Dati, mga kababayan, ako nocturnal lang eh. 'Di ba? Dati, gabi, gising na gising ako. Sa umaga, tulog naman ako. Siyempre, panggabi ang trabaho, graveyard eh. Pero ito, literal na graveyard, pero sabog. Napansin nyo ba mga ka-GP, kapag nadikit ang isang tao sa mga Duterte ay nawawala sa tamang pag-iisip? Dami na nahawa sa kanila, ang tindi talaga, parang epidemya. Palagay ko kapalit niyan pera. Kaya nagiging ganyan. Malaki ang pera na itinatapal sa mga taong to. Kaya yung pride, yung alam niyo yun, lahat pinakakawalan na nila. Tingnan niyo mga DDS. 'Di ba? Tingnan niyo sila Jason sa yung mga prinsipyo nila wala na, kinain na. Hi, Ma'am Ine! Bakit ako hindi mo sina-shout out? Ay, ngayon ko lang nakita yung pangalan mo. Hindi ko ba shout out kanina? Ala, sorry naman, Ma'am Ine. Nagtatampo na yan. 5M ba? 5M? Ay, maliit pala itong nakita ko dito. 5 million pala. Uy, malaki. 5 million, mga kababayan, pwede na ako makapagpagawa ng bahay noon. Kaya JP si Baste, takot din kay Torre, puro hamon, duwag naman. Correct. Matapang naman siya si Baste, kaya lang may lahing Darna. May lahing Darna. Sabi ni Eddie Wow, they like working at night because darkness hides accountability. You are correct. Diba? Tama naman doon. Sabi ni Estrelita Carpio, Good Friday evening. Bakit wala yung fave kong music? Meron sa umpisa. Hindi mo na umpisahan, Ma'am Estrelita Carpio, no? Late ka. Kaya hindi mo narinig. Si Ma'am Ine, nawala na, oh. Oy, Ma'am Ine, bakit nawala ka na? Baka nagtatampo ka. Walang tampuhan. Oh. Mga ka-GPnatics, tingnan nyo, isipin na lang natin. Kung sa parcel yun, at ngayon lang, halimbawa ito ay matagal nang naging kalakaran, no? Sa parcel dumadaan yung mga droga na to.
So marami ng nabaliw diyan sa Davao. Marami ng high lagi diyan sa Davao. Oh, kita nyo si Kippy, si Kitty, di ba? O, kita nyo yung mata, wake and bake. Sorry Mami na hindi ko nakikita talaga yung pangalan mo kanina. I don't know bakit hindi ko nakikita. Ngayon ko lang siya napansin nung sabi kong ganun, teka lang. Pero wala naman akong problema sa mata, no. Malinaw na yung mata ko, guys. Sa sobrang haba ng bakasyon ko, luminaw na yung mata ko. Hindi na siya yung kagaya dati na na nagbi-blurred, nagdodoble. Wala na, hindi na ngayon. Lalong-lalo na nung I went back to gym, mga kababayan, nung bumalik ako sa pagbubuhat. Nung palagi na tayo, naging active tayo sa pag-workout, tapos nag-calorie deficit na ako. Malinaw na yung mata ko. Pero syempre, ipon pa rin tayo pag kailangan ko pa rin, gusto ko pa rin magpa-laser. 'Di ba? LASIK treatment. Duling si Kitty. Si Bastay Darna, si Pulong Tirador ng Pokpok, si Lustay, time traveler. Dito sa amin, high-tech na mga nagbibenta lang drug Gcash na bayaran, kaya marami-raming follower si Lucifer. Naku po. Hindi ko natatanungin kung saan yung sa inyo, Ma'am Marilu tama ba? Ma'am Marilu Talaogon. Hindi ko natatanungin, baka mamaya may nanonood dito na taga sa inyo, baka sabi